Ayun, at dahil nalalapit na po yung long weekend natin, so bigyan ko na kayo ng tip. Bawal, babiyahe kayo ng malayuan. So ano mga dapat i-check? Meron tayong tinatawag na blow baggage, pero ito shortcutting ko na lang ho para mas mabilis. Okay, unang-una, gulong. Syempre, kondisyon ng gulong natin, manufacturing date. Ang gulong po 5 to 6 years lifespan. Ngayon titingnan nyo kung may gatla-gatla na, kasi pag nagbabad sa biyahe at mga yung tipong mga malayuan talaga, possible na sumabog yan. Hindi naman po agad-agad sasabog, pero may posibilidad. Alam nyo na ang gulong, pag sumabog yan, nawalan kayo ng control, dala-dala nyo pamilya nyo, so posibleng mauwi sa disgrasya. Ang masaklap kung malala pa. Titingnan rin kung oblong yung gulong. Ayan, yung mga crack na sidewall, yung gato-gato na dito, bagong-bago po, 2023. Ayan po yung pagtingin niya, no? 8 weeks ng 2023. O bagong-bago pa, sa good condition. Ikalawa, preno natin. Siyempre, kung manipis na, kung makapal pa, yung mga hose natin, kung may leak, dapat chinecheck. Meron ako isang video po niyan, paano malaman yung kung may problema ang preno kahit di kayo pumunta sa mekaniko, pero sa mekaniko pa rin po ninyo pagawa. Pero malalaman nyo na agad yun kung may problema preno nyo. So dapat nakakondisyon yung preno. Alam nyo naman, pag diretso takbo mo, wala kang preno, matik yun, disgrasya yun. Tatlo, belt. Mga belt natin, ayan, kagaya nito, bios to, isang serpentine belt o drive belt na ang tawag. Pag naputol yan o napatid yan, pwede na kayong tumirek dahil mawawala na ng supply o karga yung battery natin. Pwede mag-overheat kasi yung water pump dyan natin nakakabit, so patid lahat yan. O yung timing belt ninyo, pacheck nyo na rin kung may mga crack. Ayan, may mga video na rin po ako niyan, tutorial paano malaman kung palitin ang mga belt natin. Bisitahin nyo na lang din po ulit. At makina, syempre, yung engine oil, dapat walang leak yan. Kagaya nito, walang leak to. Yung transmission natin, dapat walang mga leak yan. Kasi pag bumabad kayo ng biyahe, kung may leak, syempre, habang tumatagal, pabawas yung mga fluids natin, yung oil, gear oil, mga ganun, dapat walang leak. So, paayos nyo na muna yon. Para ang iniwasan natin dito, iwas aberya sa daanan. At ilagdag ko na po, nakalimutan ko, yung spare tire natin, dapat yun laging may laman. Tapos yung jack, samahan nyo rin, cross range, meron rin akong video nyan kung paano yung mga dapat na dalhin ng mga sasakyan, dapat dalhin ng mga bagay sa sasakyan ninyo. Kasi pag na-flat kayo, alanganing lugar, walang vulcanizing shop, walang hangin yung reserva ninyo, o wala din, bali wala din. Yung mga ilaw po natin, syempre bago bumiyahe, check muna natin yung ilaw, headlight, signal light. Ayan, busina, baka mamaya magkagit-gitan, wala kayong busina. O, sa bagay, pwede naman po, buksan na natin yung bintana natin, tapos isigaw na lang tayo. Kasi syempre, yung mga under chassis natin, dapat walang kumakalog-kalog dyan, kasi under chassis natin, isa yan sa mga, kung may nakikita kayo mga post, kung makakalas yung ball joint, abala sa daanan yun, syempre dapat good condition to. Baga walang kalog yan, ganyan, tie rod, ball joint, yan yung mga kaso nyan, yung mga kumakalas dyan, ball joint, ito yung ball joint. Mayari na naman tayo sa mga perfectionist na commentator dyan. Sabihin yan, ball joint yan, pero ball joint po talaga to. Tie rod lang yung yung tawag dito, pero ito loob niyan, ball joint pa rin. Ayun, tapos iparetight ninyo lahat ng mga tornilyo diyan, kasi mamaya may maluluwag, biglang umalas. Battery po, syempre, baka bago bumiyahe, o kaya alam niyo naman yung history yan, kasi hindi naman basta-basta yan, pagkabago, hindi naman basta-basta, malibang kung depektibo talaga, hindi naman basta-basta nasisira yan. Pwedeng padaan nyo muna sa battery shop, ipacheck nyo na muna yan. Yung natin, yung mga coolant natin, tingnan natin kung may mga leak po yan, tapos yung mga hose, kung magana ba.
Ayan, dito lumulobo po kasi yun eh. Dapat walang leak. Kasi siyempre, pagka coolant yan, cooling system. Matik yun, kaya nga cooling system eh, para maiwasan natin yung engine overheating. So, magkakaroon ng overheat, tapos overheat, tirik, abala. Siyempre. So, yun lang, kaya sinorkat ko na lang. Basta yun yung mga mahalaga. Tapos, ingat po tayo lahat sa mga babiyahe dyan para naman safe tayong lahat. Kagaya niyan. Siyempre, kung good condition yung sakyan natin, good condition yung pamilya natin, at safe yung travel natin, pati siyempre yung sarili natin, at makakarating tayo sa paroroonan ng walang aberya at safe na safe. So, yun lang o. Maraming salamat sa mga sumusuporta sa akin at mag-iingat po tayong lahat.